Guys, welcome back again sa aking YouTube channel. This is ang inyong girlong Bisaya, Jess Vlog. For today's video guys, kakaiba na naman tayo guys. Aside sa ato ang mga vlogs nga traveling or somewhere. So kaning nga vlog guys is install about ni siya sa kaning pag-install o installation of thermostat replacement of filter and throttle body, calibrate fixas, screw and TPS, cleaning fuel injector, AGR, tune-up, engine oil, and change oil for Mitsubishi, all Mitsubishi Lancer 4G92E engine. So, mao ni nga atong i-vlog karon guys, ipakita sa inyo ha kung giunsa namo pag change oil for DIY change oil lang sa amo ang Lancer nga service. So, this video, video ni sa ako ang partner na si Jordan Amandoron. So, siya mo'y naghimo ani nga video. So, pag change oil niya sa amo ang sakyanan. So, ayan. But before that, don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. This is inyong girlong Bisaya, Just Vlog. So, before we proceed to our video, intro muna tayo, guys. Go, let's! Good morning guys, mga Mitsubishi Lancer owner dyan, bali natanggal ko na pala yung niyan, total body, hindi na ako nakapag-intro kanina kasi may mga kasama kasi tayo dyan sa gilid-gilid, medyo nahihiya tayo, baluktot kasi yung natin, Tagalog. Tagalog lang ako guys para maintindihan naman ng mga kasama natin ng mga Mitsubishi Lancer dyan, Bali ang trabaho natin nito ngayon sa unit ko is maglagay ako ng thermostat valve kasi walang thermostat valve ng engine natin, Tapos magpalit na rin ako ng fuel filter, mag-cleaning tayo ng injector at saka common rail. Then calibrate na din natin yung pati yung throttle body pala lilinisan natin, tapos calibrate natin yung fixa screw at saka TPS. Bali yung sa gilid ng intake manifold, EGR ba tawag yan guys, comment naman kayo kung EGR ba tawag dyan, and then tune up ako. Bali pangalawang beses ko na to mag tune up, papakita ko sa inyo mamaya kasi nung nag tune up ako nung una, ang nakalagay sa tag plate o nameplate ng engine natin 20mm sa intake, tapos 30mm sa exhaust. Bali cold start yan, then nung pag start ko medyo maingay yung engine natin, bali mag-tune up ako ulit. Yung intake di ko nagagalawin, sukatin ko na lang ulit kung 20mm pa ba, and then sa exhaust naman, instead na 30mm, siguro magbawas lang ako ng 5mm, 25mm. Bali 20mm sa intake, and then 25mm sa exhaust. Comment naman kayo guys kung ilang mm ba o ilang mm yung required o mas maganda na tuning ng engine natin, At pagkatapos ng tune up, magpapalit na naman tayo ng langis. Bali mag-change oil tayo sa engine, papalitan natin ng langis, papalitan ng oil filter. At sana guys, please watch hanggang matapos yung video, nakita ko rin to sa mga kasamahan natin na dyan, na mahilig mag DIY sa YouTube, nagtingin-tingin na rin ako. Tapos wala man tayong budget sa pagpa-repair, tayo na muna yung mag DIY. At least may share ko sa inyo kung anong nakita ko sa mga DIY nila na trabaho. Ipapakita ko rin sa inyo kung anong tinrabaho natin, fast forward lang natin muna guys, kasi sobrang haba kasi yung
video natin kasi marami tayong ginala sa engine natin ano. Bali yung engine pala natin no, 4G92A Mitsubishi Lancer 94. Bali tatanggalin ko sana yung ano niyan guys, intake manifold kasi ang sobrang dumi na kasi sa ilalim, tsaka dyan yung nakakabit sa gilid yung EGR ba tawag nun. Kaso nung pag ano ko na, pagdukot ko na, medyo masikip kasi yun sa ano, masikip yung mga bolt sa ilalim. Na tingin-tingin ako niyan kung kaya bang dukutin. Sobrang hirap kasi kulang yung ano ko, mga tools. Ayun no, di ko na lang tinanggal, di ko na lang tinuloy na tanggalin. And then nagkuha na lang ako ng basahan at saka kahoy. Nilinisan ko na lang, nilagyan ko na lang ng gasolina yung ano, tila, and then dinukot ko na lang sa ilalim no? Kahit paano naman na malinisan ng kahit konti man lang kasi kulang kasi ako sa oras na yun kasi may duty ako. Yan guys, kita naman ano, sobrang dumi ng fuel filter ko no? Tinanggal ko na pala kanina tapos pinalitan ng bago. And then sinunod ko naman na mag cleaning ng ano, ano ba tawag yan, EGR ba tawag yan guys. Pag-i-comment naman dyan guys kung EGR ba tawag yan kasi di ko pa alam kasi yung ibang ngalan ng ano, name ng ibang parts ng engine natin. Sobrang dumi niyan guys. Gamit lang ako ng ano niyan, throttle body cleaning no. Maganda kasi gamitin yung throttle body cleaning kasi ang dali lang matanggal ng mga ano, mga carbon sa ilalim no. Yan o, malinis na, malinis na yung EGR natin konti. Ilabit ko na agad kasi marami pa tayo ayusin. Ang hirap mag video guys kasi may kasi yung ano nito, tanggal na rin ako tinanggal ko yung house na thermostat kasi lalagyan natin ng bagong thermostat valve ano. Yan o, kita nyo naman o, wala siyang thermostat, o-ring lang yung naiwan. Yan guys no, di ko na naipakita kung paano maglinis. Madali lang man maglinis. At saka nilagyan ko na yan ng grasa instead na maglagay ako ng gasket maker. Grasa na lang yung nilagay ko no, dyan sa yan no, sa may housing, tsaka doon sa kabila nilagyan ko din. Then yung may butas dyan no guys, dapat naka ano yan, nasa itaas, hindi yan pwede sa ilalim, dapat sa itaas yan. And then ang ginamit ko palang ano, nabili ko sa Shopee ay 82 degrees Celsius na thermostat valve ang nabili ko. Kasi experience ko kasi yung wala sa normal operating temperature yung ano ko, tubig, yung engine ko wala sa normal operating. Malakas kasi sa konsumo sa gas. And then yung dalawang rod fan ko niyan, nakarekta yan sa ano, sa battery, pero nilagyan pa rin ng fuse at saka relay. Bali bago yung ano yan, radiator, kasi sikanan yung pagbili ko nito. Walang thermostat valve na, thermostat switch, wala siya thermostat switch, kaya direkta sa battery. Bibilhan ko to ng ano, thermostat switch, contact cleaner, tapos ito linisan natin yan, injector, tapos itong ano natin, throttle body, linasin natin kasi palyado. Tapos nagpalit ng pala tayo kanina ng ano, ito yung ano yan, fuel filter. Ano din tayo, nagpalit tayo no, yung fuel filter na yan kasi sobrang dumi na yan. Magano naman tayo, mag cleaning tayo ng ano, fuel injector natin. Tapos may nabibili pala dito na ano, DIY na panglinis.
So, ano yan guys, i-salpak nyo nga dito. Ganyan. I-salpak nyo dyan. Tapos, itong cleaning natin, yung total body cleaning, itong nilagay yung ilalim. Yan. Yan. Lagay na. Tapos, i-diin nyo. Tapos, may dalang wire. Bali, ang wire na ito, yung dalawang wire, maliit yung ito. Tapos yung isa malaki. So yung malaki yung gagamitin natin pangkasya dito. Wire. Saka ito pala, may nakalagay na positive. Yan, may positive na nakalagay. Dapat yung wire ninyo, dapat hindi mo pabaliktad, baka masunog yung zipper. Yan, may color pula. Yung may pula na yan, dito nyo ilagay sa may positive. Yan, ganyan na. Tapos idiin. Nakita ko sa inyo mamaya. Linisin ko muna to ng gasolina. Yan, ito lang ngayon. Pati yan, dito. Basta. Yan. Bye-bye. Grabe yung dumi. Ang dumi siya. Dumi. Dumi. Grabe. Number 2 na tayo, number 2. Natin yung number 2. Positive, dapat hanapin yung positive. Positive. Yes. Tapos number 3.
Udah. Nice. Grabe, napakarumi. Dumi. Grabe ang dumi, oh. Dumi sila rin. Hindi makita. Pero ako lang kikita. Ang dumi. Kasi natin ito lahat. Napakadumi. Ang baril. Parang may kasi yung ano ko, yung oil pump, yung fuel filter. Sumama pala dito sa ano, injector. Maabutan siya dito. So, kaya pala kahit anong adjust ng ano ko, sa distributor, ganun pa rin. Kumakajut-kajut. Ang dumi na pala. DIY lang tayo. DIY. DIY lang tayo guys. Tayo budget. Ano? Mechanic. Tapos mamaya naman yung ano, total body. Tayo mamaya ang total body. Kabit ko na ito, no? Salpak-salpak na lang. Feel ko kayo mamaya. Yan, no? Ikabit na natin yung ano, mga injector. Ayan. Ayan, naikabit na. Tapos mamaya, trabuhin lang natin yung ano. Ano namang, ayan. Spray lang. Spray lang. Bali guys, nung natapos ko na palang linisan ng throttle body na yan, kinalibrate ko na yung fixer screw at saka TPS. Di ko na lang na ipakita kasi di ko alam kung tama ba yun o mali. Bali kung maiandar na ito mamaya, papakita ko sa inyo kung okay na ba yung RPM natin, stable na ba. Pag calibrate lang pala ng fixed screw is 1 and 1/4 torn, no? And then failure gauge na 45 mm, and then gamit kayo ng multi-tester sa ohms. Kunin lang ninyo yung pinakalas na resistance niya, no? Kailangan walang resistance. Yan guys, di ko nag-tune up na muna ako guys, di ko na muna kinabit yung throttle body kasi nagpabili pa ako ng 3-band maker sa kasama ko, and then tune up na muna ako. Bali pagkaka-tune up ko pala nito, pangalawang beses ko na to na i-tune up, pangalawa na ngayon. Kasi nung last ako nag-tune up, may tag plate kasi sa ilalim ng hood, nakalagay doon na specification niya sa tuning sa Barbula is 20 mm sa intake, and then 30 mm sa exhaust. Cold start yan, ano, 4G92A engine. And then nung na-tune up ko na, pagkatapos ko nang na-tune up pala, pag andar ko, malagitik pa rin yung ano, engine, no? May lagitik pa rin. And then yun na nga, nagba-opinion ako sa kasamahan natin, no, na mga Lancer owner dyan, ano. Shout out sa inyo mga Lancer owner, no. Mga old fashion kasi tayo, no. Shout out sa inyo. Salamat sa nagbigay ng idea, no, na subukan ko raw i-tune up ulit, baka sakali na mawala yung Logitech. And then yun nga, yung opinion nila, may nag-opinion na
6 and 9 mm ang i-apply ko daw, and then yung iba naman may nagsabi na 21 mm, 18 mm straight intake exhaust. Di ko kasi alam kung depende kasi yan sa ano ba yun tawag nun, sa road natin, kung matarik ba o patag ang tawag sa English, patag sa Bisaya. Yung patag lang, basta patag. Bali dito kasi sa amin medyo matirik kasi, kung i-apply ko yung medyo maliit o manipis na tuning, baka mag-overheat yung engine ko. Kaya malakas sa konsumo sa gas. Ang ginawa ko na lang dyan, na try ko muna kung gagana, o kung mawala man yung kunting lagitik ng engine ko, susubukan ko muna, at bali 20 mm pala sa intake, and then exhaust is 25 mm instead na 30 mm. Bali yung pag-tune up po niyan, baling order lang naman ng engine natin is 1342. Pag tuning ko, bali yung intake di ko na sinukat ko na lang, di ko na ginalaw yung nut, yung screw. Bali ayun, sinusukat ko lang kung okay pa ba, nasa 20 mm pa ba, and then yung exhaust lang yung ginalaw ko, 30 mm man yun, nilagay ko na lang sa 25 mm exhaust lang yung lang natin in-adjust yung intake, hindi na. So ayan guys, sana comment naman kayo kung anong mas magandang tuning na tuning ng engine natin, ilang mm, o baka matulungan nyo ako kung ilang mm ang mas maganda. Willing naman ako magbasa sa mga comment niyo, o kung may mga negative kayo na comment, okay lang sa akin. Importante is malaman ko rin na baka may nagkulang ako sa bandang part na yon, at least man lang may ayos ko ulit ba. Pag-follow na rin, sa YouTube channel na to, Jess Vlog, tsaka like and comments na rin para mabasa ko yung mga comment niyo, para maituwid natin kung ano yung kulang, and then paki-hit na rin sa notification bell, salamat. Kung saan man na tong video na to, kung saan man nakarating, paki-ano na rin, pa-info na rin, kung saan nakarating yung video natin, nandito pala ako ngayon sa bali nandito ako sa Mare-Mare, Don Carlos, dito kami sa airport. Trabaho kami dito sa airport sa Bukidnon Airport. Tsaka para ma-update na rin kayo sa sa lahat ng mga video namin na mai-upload. Salamat po. So ayan, dito kanina, yung exhaust lang yung in-adjust ko, kasi yung intake ko okay naman, yung intake, yung exhaust lang yung binabaan ko, kasi naka 30 mm ako nung dati, 20 mm sa intake tsaka 30 mm sa exhaust, yun sa standard. Pero ngayon yung intake lang 20 mm, tapos nagbawas lang ako, ginawa ko lang ng 25 mm yung exhaust lang yung pinalitan ko. Yan, okay na. So ayan guys, di ko na i-video nung pagkatapos natin ikabit lahat, kasi napakahaba na talaga ng video. Ito na pala, nag-road test na tayo, yan, 83 degrees Celsius nung natin na i-reach. Medyo malayo-layo na rin yung tinakbo natin, at saka gumagana talaga yung thermostat na nabili ko, at saka yung ko pala niya, ayan, temperature gauge ko is nasa gitna lang siya. And then yung fuel gauge ko pala sira, yung float fuel, sira.
nag-order pa ako sa ano, sa Shopee. Baka pagdating noon maisang pack na okay na ulit. Tsaka okay na guys, maganda talaga yung ano, maganda yung performance na nakita na naitrabaho natin ano. Napakasulit talaga kahit medyo pagod no. Nasiyahan naman ako sa mga natrabaho ko ano. Sulit na talaga, sulit na sulit. Importante talaga na may ano tayo, may thermostat valve ano para nasa tamang temperature talaga yung engine natin no, yung running condition natin. Kasi mahirap na talaga pag engine na yung masira kasi na tinakbo natin yung ang auto natin na kulang sa temperature no. Kasi nung una wala talagang thermostat ano. Ang tagal ko bago makaabante kasi matagal kasi ma-reach niya yung tamang temperature no. Bali dito guys no, binirit ko na kasi nasa paahon na ako. Binirit ko kung pagdating ba sa tuktok kung hindi ba magpugak-pugak yung andar no. So para sugod naman no, medyo huminto na lang ako ng konti kasi ang mahal pala ng gas. Ang mahal pala ng gas kaya ayun hininto ko na. Na-reach na lang natin yung ano, yung takbo na medyo matulin ng konti para malaman natin kung may hatak na ba talaga. Ayun no, may hatak naman. And then okay naman yung temperature natin, nasa gitna lang siya. Kung may oras tayo no, mas maganda talaga i-maintenance natin yung sasakyan natin no, lalo na sa engine kasi napaka-importante sa engine na cleaning natin lalo na sa throttle body at saka injector no, tsaka fuel filter para maganda talaga yung hatak ng engine. So ayan no, ayun. Ito na yung ano natin guys, natapos na trabaho no. Pagkatapos natin may road test, ito na yung ano yung andar. Ayan. Ang natrabaho na pala natin ito no, naglagay tayo ng thermostat, naglinis tayo ng common rail at saka fuel injection, tapos nagano din tayo, naglinis tayo sa EGR ba tawag nun? Tapos yung ano niya, yung throttle body. Tapos nag-adjust din tayo pagkatapos natin maglinis ng throttle body. Ano natin to, kinalibrate natin tong TPS, kinalibrate. Ayun. Tapos nag-tune up na rin tayo yung nung pag-tune up ko pala dito no, 20 mm intake tapos 25 sa exhaust. Kasi yung nakalagay sa standard dito, kasi yung nakalagay sa standard 20 mm tsaka yung exhaust 30 mm sa ano yan, sa cold start 1492 engine. Ayan. Ito yung ano niya oh. Ito na yung RPM niya. Ayan. Yan yung RPM niya no. Nasa mga ano lang ata yan, mga 800. Kulang sa adjust yung ano niya. Kulang sa adjust pero okay naman para matipid sa gas. Ayun yung fuel gauge natin no, na nasa ano, hindi gumana kasi sira yung float natin no. Float fuel no. Tsaka guys, medyo may lagitik pa rin ng konti yung engine natin ano. Siguro baka may mag-comment diyan ano na mas magandang tuning ng engine natin no. Baka pwede niyo mai-comment no. Muli guys, maraming salamat no kung natapos niyo yung video ko no. Pa-like, share and comment naman no. At saka pahit na rin ang notification bell no sa YouTube account na to no, sa girlfriend ko, Jis Vlog. Thank you guys. At saka kung may comment kayo na anong gagawin natin, susubukan ko kung ano pang pwede natin gawin na para mai-vlog natin ulit no.
That's all po. Sana may tutunan kayo sa aming video na ito. And huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Just a Just Vlog. And don't forget to hit the notification bell button para updated kayo sa lahat ng video sa inyong Garlong Bisaya. Thank you for watching again. Love you all. And tell me what's wrong and why you never say